Si Gabriela Silang ang kauna-unahang Pilipina na namuno sa himagsikan laban sa banyaga sa ngalan ng kalayaan. Pero, sino nga ba si Gabriela Silang? Si Maria Josefa Gabriela Carino o mas nakilala bilang Gabriela Silang ay isinilang sa Barrio Canyogan, Santa Ilocos Sur noong ika-19 ng Marso taong 1731. Ang ama niya ay si Anselmo Carino na isang magsasaka na taga Santa Ilocos Sur. Ang kanyang ina ay isang itneg na mula sa Pidigan Abra. Sa di malamang kadahilanan, bata pa lamang siya ay nawalay na siya sa mga magulang. Dahil dito, siya ay inampon at pinalaki ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Tomas Melon. Kinalaunan, noong 1751, sa edad na 20, sila ay nagpakasal. Pagkalipas ng 3 taon, namatay ang kanyang asawa. Sa pagkawala ng kanyang asawa, napunta sa kanya ang lahat ng yaman nito. Sa loob ng 3 taon, hindi sila nagkaroon ng anak. Makalipas ang ilang taon, dumating sa buhay niya ang isang makisig, mabait, at makabayang binata sa katauhan ni Diego Silang. Makalipas ang 5 taon, noong 1757, sa edad na 27, sila ay nagpakasal. Noon ay may malaking problemang kinakaharap ang mga Ilocano, puwersahan silang pinagtatrabaho at sinisingil ng pagkataas-taas na buwis ng mga Kastila. Sapagkat taglay ng kanyang asawa na si Diego ang lahat ng katangian ng isang lider, siya ang naging pinuno ng mga pag-aalsa laban sa mga mananakop, at sa lahat ng mga laban ng kanyang asawa, kasama siya nito. Hanggang sa napatay ang kanyang asawa ng kanyang 2 kaibigan na sina Miguel Vaicos at Pedro Becbec noong ika-28 ng Marso taong 1763. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, isinumpa niya na kanyang ipagpapatuloy ang laban sa mga Kastila. Upang maipaghiganti ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, siya ang humalili at namuno sa mga natitirang kababayang revolusyonaryo laban sa mga Kastila. Dahil dito, siya ay tinawag na Generala ng mga ito. Noong ika-10 ng Setyembre taong 1763, sa pagnanais na muling makuha ang Vigan, sakay ng isang kabayo, pinangunahan niya at ng kanyang tiyuhin na si Nicolas Carino ang pagsalakay sa mga Kastila. Ngunit, sa kasamaang palad, naging mas handa, mas malakas at higit na marami ang mga Kastila kaysa sa kanila. Dahil dito, nagdesisyon siyang paatrasin ang kanyang mga mandirigma. Sa balabal ng dilim, pumuslit ang mga tauhan ni Gabriela patungong Pidigan. Sa loob ng panahon ng paglikas, naging kakampi nila ang bundok, yungib, at kalibliban laban sa mga kaaway. Pagdating nila sa Pidigan ay itinayo ni Gabriela ang kanyang huling tanggulang revolusyonaryo, pagkatapos ay nagsimula silang magpulong sa kung ano ang kanilang gagawing hakbang para labanan ang mga Kastila. Mula sa Pidigan, sasalakay tayo sa Vigan, papatay ng mga kaaway, ihahanda natin ang takdang panahon ng pagsalakay para bawiin ang Vigan. Ganoon nga ang ginawang paglaban ng mga tauhan ni Gabriela. Nilalagas nila ang mga kaaway, palihim na nilulusob sa gabi, lalo na sa mga bayang nasa dalampasigan. Naging matagumpay si Gabriela at kanyang puwersa, nagdulot iyon ng takot sa mga kaaway. Hindi nagtagal ay nagbalak na muling pagsalakay ang puwersa ni Gabriela sa Vigan, ngunit, dinatnan nila ang Vigan na handang-handa sa kanilang maapoy na paglusob. Hindi nila malusutan ang tanggulan ng kaaway, iba yung malakas ang mga konyo ng mga Kastila na siyang sumasalubong sa kanilang pagsalakay. Alam ni Gabriela na hindi nila kayang pasukin ang kuta ng mga kalaban kaya nagdesisyon siyang muling umatras at bumalik sa kalibliban ng Abra. Ngunit, hindi na sila niluwagan ng mga kaaway, sa pangunguna ni Don Manuel de Arza at sa tulong ng mga nagtaksil na katutubo, hinabol ng mga kaaway ang umatras na mga manghihimagsik. Sa kalibliban, nahuli nila ang mga tumakas na mandirigma, kung saan isa sa mga nadakip ay si Gabriela.
Isa-isang binigti ang 80 magigiting na tauhan ni Gabriela sa mga baybayin ng Candon hanggang Bantay sa Ilocos upang ipakita ang lagim na kahihinatnan ng mga lumalaban sa Espanya. Pagkalipas ng ilang araw, noong umaga ng ika-20 ng Setyembre taong 1763 ay dinala siya sa plaza sa Vigan, kung saan siya ay pinatay sa harap ng kanyang mga kalahi sa pamamagitan ng pagbigti. Namatay siya sa edad na 32. Bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan, ipinangalan sa kanya ang mga sumusunod, Order of Gabriela Silang, isang medalyong pandangal. Gabriela, isang kilusang pampulitikal na nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. BRP Gabriela Silang, isang barkong pampatrolya ng Philippine Coast Guard. At ang Asteroid 7026 Gabriela Silang, isang bagong tuklas na asteroid na unang namataan ng isang Amerikanong astronomer na si Eleanor Helin sa Palomar Observatory sa Estados Unidos noong 1993. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.